Bahagi, Arakto. Ako si John, 33 taong gulang, gitarista at anak ng kalsadang kumikislap sa langis at ulan. Sa Maynila, mas madaling hanapin ang musika kaysa katahimikan. Sa bawat gabi, ang bar ay nagiging maliit na entablado kung saan ang mga kwento ay isinusulat sa pamamagitan ng himig at ang mga lihim ay tinatakpan ng usok ng yosi at amoy ng rum. Doon ako nabubuhay, sa pagitan ng tugtog at palakpak, sa pagitan ng kalampag ng baso at pagindayog ng ilaw. Doon ko rin naramdaman na kahit anong lakas ng tunog, may mga puwang sa dibdib na hindi maingay na napupuno. Iniwan ko sa probinsya ang asawa kong si Mara, ang babaeng unang nakaalam kung alin sa mga chord ang dapat kong ipitin kapag nanginginig na ang daliri ko sa kaba. Siya ang tagalinis ng mga nota sa ulo ko. Siya ang huling tinig na pinapakinggan ko bago ko ipikit ang mata. Pero may mga gabing na hindi kayang kausapin ng tawag ang pagitan. May mga madaling araw na kahit klaro ang linya, parang may delay ang puso. Bandang 10:00 ng umaga, naglalakad ako sa Quiapo. Dala-dala ang lumang case ng gitara na sinulatan ko noon ang pangalan naming dalawa, Shanadzai John at Mara. Dinugtungan ng maliit na kidlat sa gitna na parang tanda ng pangako. Kumaskas ang araw sa aspalto. Tinapik ng jeep ang hangin, dala ang amoy ng preno. Kumain ako ng lugaw sa tabi ng simbahan, tinanaw ang mga nananalangin at sinubukang ikumpisal sa sarili ang mga gabing nalalasing ako sa wala. Pagbaba ng kutsara, sumilip ako sa telepono kung may mensahe siya. Wala. Kahit isang, kumain ka na, wala. Hapon nang umakyat ako sa ikalawang palapag ng bar, ang sihimig at baso. Isang gusali na kasing tanda ng mga awit ni Basil at Ray. Si Mang Tony, ang may-ari, nagsisindi ng ilaw na amber, saka ko narinig ang pamilyar niyang yabag. John, sabi niya, inakbayan ako, may bagong aakyat mamayang gabi. Kakanta raw ng 3 piraso. Pakisalo sa gitara, ha? Huwag mong biglain, kailangan natin ng lambot ngayong Biyernes. Babawasan ko ang distortion, sagot ko. Gagawin kong parang ulan. Yan, tumawa siya. Pero huwag mong kalimutang maghanda ng isa para sa mga nagmamahal na iniwan sa probinsya. Madami-dami, yan ngayong sweldo. Napangiti ako, may kurot sa pangalan ng kanta sa isip ko. Huling awit ng gitara. Matagal ko nang sinusulat pero hindi ko matapos-tapos. Para siyang daang baryo na putol sa gitna. Pwedeng tumalon pero may mahuhulog, lumalim ang hapon. Nag-set up ako ng mga kable, sinubok ang DA box, tinapik ang pickup ng gitara. Ang tunog ay parang lumang litrato. May gas-gas pero malinaw ang mata. Dumating ang drummer naming si Noel, may hawak na balita at chismis. Sumunod si Rafi sa bass, nakamaskara pa dahil sa alikabok. Si Maita, backup singer na palaging may baong tsokolate. Kinindatan ko sila, sabay kaming nag-warm up ng mga chorus na walang salita. Aha, lang na naglalapat sa kahoy ng dingding. Paglubog ng araw, pumuti ang ilaw sa labas ng bintana, parang binuhusan ng maligamgam na gatas. May mga early birds na pumasok. 2 magsyota na magkayakap sa dilim. 4 na kaopisina na may suot pang ID. Isang lalaking may piklat sa pisngi na palaging umuupo sa dulo. Parang bantay ng gabi. Uminom ako ng tubig. Tinawag ako ni Mang Tony. Atensyon! Soundcheck ng guest natin. At saka ko siya una talagang nakita. Babaeng payat ngunit hindi marupok, may buhok na itim na itinali lang ng scarf. Nakasuot siya ng puting blouse at itim na slacks. Walang alahas maliban sa maliit na pendant na hugis between. Bitbit niya ang folder at isang lumang mikropono na parang nakuha pa sa lumang radyo. Tumingin siya sa amin na parang marunong na ng entablado at kaba sa parehong oras. Ako si Ana, sabi niya. Hindi mataas ang boses, hindi rin mababa. Tamang taas na madaling tandaan.
Pasensya na akong late. May inasikaso lang ako sa labas. Okay lang, sagot ni Noel, tinapik ang snare. Anong pyesa ang gustong subukan? Di na muli, tadhana, saka buwan, pero slowed, sabi niya, tingin sa akin. Pwede ba sa gitara? Tumango ako. Sige, tingnan natin ang palit ng chords. Gusto mo ba ng drop D sa buwan? Kung hindi hassle, sagot niya. Gusto kong huminga yung awit. Huminga rin ang bar habang iniaayos ko ang tuning, sumabay ang pagkabog ng dibdib ko sa pag-ikot ng peg. Nagkatinginan kami ni Ana. May kung anong pamilyar sa mga mata niya na hindi ko mailagay sa pangalan. Minsan nakikita mo ang isang mukha at alam mong matagal mo na siyang kilala. Hindi dahil nakasama mo siya, kundi dahil pareho kayo ng langit na tiningnan noong bata pa kayo. Unang pyesa, marahang piano pattern na ginawang arpeggio sa gitara. Kinuha ko ang tempo mula sa paghinga niya. Hindi siya nagmadali. May paraan siya ng pagtayo sa harap ng mic. Hindi nananakop, pero hindi rin nagpapakaawa. Nang magsimula siyang kumanta, nawala ang ingay ng bar. Parang nagbukas ng bintana sa loob ng isang lumang bahay at pumasok ang hangin. Naramdaman kong dumikit sa palad ko ang pawis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagdating ng kung anong matagal ko nang hinihintay. Ganda, bulong ni Maita sa tabi ko, kahit hindi niya dapat bulungan ang gitara. Ngumiti ako, sinundan ang hagod ng boses ni Ana. Sa tadhana, hinayaan kong mangusap ang open strings. Sa buwan, binigyan ko ng mahabang tail ang bawat nota. Parang sinasabayan ang kalawakan. Pagkatapos ng 3 piraso, may pumalakpak. Hindi malakas, pero tapat. Tumingin si Ana sa amin, nagpasalamat at saglit na yumuko. Hinarap niya si Mang Tony. Pasok na po ba? Pasok na pasok! Sagot ng matanda, ngiting alam mong may kutob sa benta. Ikaw ang bahala sa second set mamaya ha. Si John ang sasalo sa'yo. Narinig ko ang pangalan ko sa bibig ni Ana. Salamat, John. Wika niya, parang sinasabi ring pakitawid ako. Tumangulang ako, ayokong sabihin ang sobra. Lumapit siya sa akin habang sinasarado ko ang case ng gitara. Salamat sa tugtog, sabi niya. Ang lambot ng atake mo, parang nababasa mo ang hinihingi ng linya. Mas madali kapag malinaw ang kwento ng kumakanta. Sagot ko. Tsamba lang yon. Hindi tsamba ang pakiramdam. Sagot niya, tumitig sandali. Tinuruan kami ng teacher ko niyan. Alin sa tunog ang gusto mong ipagtapat at alin ang gusto mong itago. Napangiti ako. Sino ang teacher mo? Isang matalinong babae sa probinsya. Sagot niya, nakatingin sa pendant niyang bituin. Mahilig sa liham, nagtuturo kung paano kantahin ang mga hindi mo kayang sabihin. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan sa simpleng sagot na iyon. Parang may pamilyar sa imahe ng liham, ng salitang kumakanta sa papel. Pumasok ang unang set. Umupo ako sa stool, itinaas ang gitara sa hita, at nagsimulang tumugtog. Pinili ko ang mga lumang pyesa na alam kong tatanggapin ng bar. Tuwing umuulan hanggang 240s, mga awit na iniuwi ko mula sa mga ginhapon ng kolehiyo. Sa bawat kanta may mukhang sumasabay, sa bawat himig may alaala. Nangako ako sa sarili ko na iiklian ko ang mga patlang sa pagitan. Ayokong bigyan ng pagkakataon ang isip ko na lumayo kung saan mas masakit. Bago ako bumaba, tumingin ako sa bulsa ng bag ko. Naroon ang lumang pitaka ni Mara na minsang iniwan niya sa akin noong nagpunta ako sa probinsya. Bumulong ako sa sarli. Para sa Yoto, at kinanta ko ang bagong gawa kong piraso, kalahati lang na walang pangalan pa noon. Tungkol ito sa gitarang nagpahinga sa sahig ng lupa habang umiiyak ang langit. Ang gitara na kahit pagod ay marunong pa ring magpatahan. Sa kalagitnaan ng awit, naramdaman kong may tumayo sa gilid. Si Ana, nakikinig, hindi bilang singer,
kundi bilang tagapakinig. Nang matapos, siya ang unang pumalakpak, mahina pero pamilyar sa pandinig. Anong pamagat? Tanong niya pagkatapos. Wala pa, sagot ko. Siguro, huling awit ng gitara. Parang yan, aniya at nginitian ako nang may hindi ko mawaring sakit. Lumubog ang hating gabi sa loob ng bar. Nag-second set si Ana, sumabay ako sa gitara. May dalawang lalaki sa likod na kumakaway tuwing chorus. May babae sa kanan na umiiyak sa di na muli. May nag-request ng buwan ulit, hindi kami tumanggi. Pagdating ng intermission, may tumawag sa telepono ko. Hindi ko agad sinagot, baka si Mara. Nang mag-vibrate ulit, tinignan ko, account unknown number. Napatigil ako, 3 beses na rin ganito sa linggong ito, tahimik ang kabilang linya kapag sinasagot ko. Mag-aalas 2 na nang magsara si Mang Tony. Pinatay ang ilaw sa likod, iniwan ang malamlam na dilaw sa harap. Nagligpit kami ng gamit. Lumapit si Ana. John? Wika niya. Pwede bang sumabay ako palabas? Wala akong kasama at medyo malayo ang sakay ko. Sige, tugon ko. Hatid na rin kita sa sakayan. Lumabas kami sa bar. Sa labas, amoy luad ang kalsada, may manipis na piring ng ambon sa hangin. Binaon ko sa balikat ang gitara. Naglakad kami sa tabi ng mga saradong tindahan, pinakinggan ang mga aso sa malalayong gate. Saan ka pala sa probinsya? Tanong ko. Sa Hilaga, sagot niya. Baryo lang. Dito sa Maynila ako nagtangkang sumubok. Alam mo naman, dito raw namumunga ang pangarap. Pero mahal ang pamasahe ng pangarap, sabi ko. Mas mahal ang pagsuko, nakangiti niyang sagot, pero naglaho rin agad ang nangiti. Hindi ako pwedeng sumuko. May utang akong kanta sa isang kaibigan. Kaibigan? Tumango siya. Kaibigang babae, tinuruan niya akong sumulat hindi para ipasa sa iba, kundi para ipagtapat sa sarili. Umabot kami sa tapat ng 24-hour siomai. Bumili kami ng tig-4 na piraso. Umupo kami sa gilid ng waiting shed. Pinanood ang jeep na dumaraan na parang mga matang nag-aantay ng tulog. Tahimik kaming kumain, walang sausawang tulak, puro lasa ng gabi. John, wika niya sa gitna ng katahimikan, bakit mo piniling manatili dito sa Maynila kung alam mong may iiwanan ka sa probinsya? Hindi ko agad sinagot. Dahil may mga pangarap na kailangang ilayo para makita kung totoo, sabi ko. At minsan, ang layo na yon ang sumusukat kung gaano katibay ang pagmamahal. Tibay ba o tiis? Tanong niya, marahan ngunit matalim. Hindi ko alam kung alin. Oo, pareho. At kapag pareho, mas mabigat. Pumadyak ang tricycle sa harap namin. Sakay na, sabi ko. Ihatid na kita sa kanto. Bago pa siya sumakay, humarap siya sa akin. May bigat sa mga mata niya, hindi iyak, kundi dalang-dala. May hihingiin sana ako, aniya. No, kung pwede. No, ano yon? Ipagluto mo ako ng kanta. Ngumiti siya, nagbiro na parang binabawi ang bigat. Hindi yung mamantika, yung paboritong nilaga ng mga alaala. Tumawa ako. Sige, pero iisa lang ang rekado ko. Totoo. Tama, sabi niya. Totoo ang laging pampalasa. Dito na dapat natapos ang usapan, magaan, may paalam. Pero imbes na sumakay, hinanap niya ang pendant sa leeg niya, tiniklop ang hawak niyang scarf, at tumitig sa akin na parang tinatantya kung kaya kong buhatin ang susunod niyang sasabihin. John, mahina niyang wika, huwag ka sanang magugulat. Matagal ko na itong gustong sabihin. Ngayon ko lang nakakuha ng tapang. Ha? Napakunot ang noo ko. Inilabas niya mula sa bag ang isang maliit na sobre. Kulay krema, may mahinang bakas ng nalusaw na ubo-ubo ng ulan. Nakasulat sa harap, sa sulat kamay na kilalang kilala ko, ang pangalan ko sa palawm para kay John. Parang may sumalo sa sikmura ko, ang sulat, ang liko ng J-Pobu, ang buntot ng in, hindi ako pwedeng magkamali.
Kay Mara ang sulat kamay na iyon, kinilabutan ang braso ko. Dahan-dahan kong kinuha ang sobre, tinitigan at saka tumingin kay Ana. Saan mo nakuha to? Halos pabulong kong tanong. Bakit nasa iyo ito? Hinaplos niya ang pendant niyang bituin. At sa liwanag ng poste, nabasa ko sa gilid ng maliit na metal ang nakaukit na 4 na letra. M-A-R-A. Mara ang nagbigay sa akin. Sagot niya at tumango na parang nagpapatibay sa sarili. Matagal na kaming nagkakilala. Siya ang tinutukoy kong teacher. Inutusan niya akong hanapin ka, John, at ibigay yan kapag handa ka ng marinig ang huling awit. Bahagi ita. Nanginginig pa rin ang mga daliri ko habang hawak ang sobre. Nasa harapan ko si Ana, nakatayo sa ilalim ng malabong ilaw ng poste. At para bang ang lahat ng naririnig ko ay ang mahinang hampas ng ulan sa bubong ng waiting shed. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang binitiwan niya. Si Mara, bulong ko. Halos hindi makalabas ang boses ko. Paano kayo nagkakilala? Bakit ikaw ang may hawak nito? Tumitig siya sa akin, mahigpit ang pagkakahawak sa pendant niyang bituin. John, hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan nang hindi ka mabibigla. Pero totoo, matagal ko nang kakilala si Mara. Noong bago pa lang akong nangangarap kumanta, siya ang tumulong sa akin. Isa siyang guro sa baryo. Bago kayo nagpakasal, 'di ba? Nakilala ko siya roon. Isa ako sa mga batang tinuruan niyang sumulat ng tula. Bumigat ang dibdib ko. Alam kong may mga taong tinuruan si Mara noon sa probinsya, pero hindi ko inasahan na isa sa kanila ay magiging kasangga ko sa entablado ng Maynila. Bakit hindi niya sinabi? Tanong ko, halos desperado ang tono. Bakit hindi niya nabanggit kahit minsan na may estudyanteng tulad mo na pupunta rin dito? Siguro dahil gusto niyang ikaw na mismo ang makaalam, sagot ni Ana maingat. Matagal na niyang alam na dadalhin ka ng musika dito. Hindi ako sigurado kung plano niya ito, pero ilang buwan bago ka lumuwas, ibinigay niya sa akin ang pendant na ito. Sabi niya, kung sakali mang magkita tayo, dalhin ko ito. Para hindi mo malimutan na kahit nasaan ka man, dala mo ang bahagi niya. Bumagsak ang tingin ko sa sobre sa kamay ko. Napansin kong medyo lumana ang papel, parang ilang linggo o buwan nang nakatago. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita sa loob, pero wala pa akong lakas ng loob para buksan iyon. Huminga ng malalim si Ana. John, hindi ko alam kung anong nilalaman niyan, hindi ko binasa. Pero noong iniabot niya sa akin, umiiyak siya. Sabi niya, baka dumating ang araw na malayo na kayo sa isa't isa at baka ang sulat na ito ang magsilbing tulay ninyo. Tahimik ako. Ang ulan ay unti-unting lumalakas, parang kumakanta ng sariling bersyon ng awit na hindi ko maunawaan. Lumingon si Ana sa kalye at suminyas sa paparating na jeep. Hatid na kita, sabi ko agad, pero umiling siya. Wag na, sagot niya. May kailangan kang pag-isipan, John. Hindi ako dapat ang kasama mo ngayon. Ang sulat na, iyan ang kasama mo ngayong gabi. At bago pa ako makasagot, sumakay siya sa jeep. Naiwan akong nakatayo, bitbit ang gitara at ang sobre, habang tinatangay ng ilaw ng sasakyan ang anino niya palayo. Pagdating ko sa inuupahan kong maliit na kwarto sa Sampaloc, ramdam kong mabigat ang bawat hakbang ko paakyat ng hagdan. May kaluskos ng mga daga sa kisame, may amoy ng pawis at alikabok ang dingding. Pinatong ko ang gitara sa gilid at humiga sa kama na parang sira na ang kutsyon. Pero ang sulat, hindi ko maiwanan. Nasa kamay ko pa rin iyon at habang nakatitig ako sa nakasulat na pas para kay John, ramdam ko ang bigat ng bawat liham na hindi ko kailanman nasagot kay Mara. May mga text niya na hindi ko nabasa, may mga tawag na hindi ko nasagot dahil nasa gig ako. Lahat ng iyon
Bigla kong naalala. Dahan-dahan kong pinilas ang gilid ng sobre. Amoy lumang tinta ang bumungad sa akin, amoy baryo na basa ng ulan. Binasa ko ang unang linya at parang biglang tumigil ang oras. John, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw na mas malapit ka sa iyong musika kaysa sa akin. Napakagat ako sa labi. Tinuloy ang pagbasa. Hindi ako galit. Hindi ako magsasawang maghintay. Pero natatakot ako na baka habang hinahabol mo ang mga nota, ako'y unti-unting maglaho sa isip mo. Hindi ko alam kung paano ko mapipigil ang sarili kong mangulila. Kaya ipinagkatiwala ko kay Ana ang liham na ito. Siya ang paalala ko sa iyo na kahit saan kadalhin ng musika, may pusong nananatili sa probinsya na umaawit ay pa rin para sa iyo. Huminto ako, pinunasan ng mata. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko. Nagpatuloy ang liham. Kung sakali mang may araw na mapagod ka, John, alalahanin mo na ang gitara mo ay hindi lang para sa entablado. Ito rin ay para sa tahanan nating dalawa. At kung sakali namang makahanap ka ng bagong inspirasyon, sana'y maging totoo ka sa sarili mo. Hindi ko hihilingin sa akin ka bumalik kung hindi na ako ang musika ng puso mo. Ang hiling ko lang, huwag mong hayaang tumigil ang pag-awit. Kasi iyon ang unang minahal ko sa iyo. Nalaglag ang liham sa dibdib ko. Parang binuksan nito ang lahat ng sugat na matagal kong tinatakpan. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Sa halip, dumiretso ako sa rehearsal sa bar. Nakita ako ni Noel, agad niya akong binara. Pre, mukha kang galing burol. Anong nangyari? Wala, sagot ko. Pilit na ngumiti. Late lang natapos kagabi. Pero hindi ako pinatahimik ng gitara. Sa bawat strum, nararamdaman kong may kulang. Ang mga kamay ko nagdadalawang isip kung anong nota ang pipindutin. Lahat ng kanta nagiging mabigat. At sa gitna ng ingay, dumating si Ana. Bitbit ang maliit na bag, nakangiti pero halatang may kaba. Tumitig siya sa akin at kahit wala siyang sinasabi, alam kong naramdaman niyang binasa ko na ang sulat. John, mahina niyang sabi nang magkausap kami sa gilid, hindi ko gustong makialam. Pero gusto kong marinig, ano ang laman? Pinikit ko ang mata, huminga ng malalim. Sapat para masira ako. Sapat para ipaalala sa akin kung bakit ako nandito at bakit hindi ako dapat matisod. Ngumiti siya, malungkot. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag na maging tulay ninyo. Siguro dahil naniniwala ako sa mga kantang hindi natatapos hangga't may nakikinig. Pagkatapos noon, nagsimula ang rehearsal. Kinanta ni Ana ang hanggang at sumalo ako sa gitara. Pero iba ang pakiramdam, parang bawat linya ay may dalawang kahulugan para sa musika at para sa akin. Gabi. Puno ang bar, mga estudyanteng galing klase, mga opisyal na naghahanap ng alak, at ilang mga taong gusto lang magtago sa dilim. Nang tumuntong kami sa entablado, ako ang nagumpisa. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na usual na tugtog, ang kinanta ko ay isang bagong piyesa na isinulat ko kagabi matapos basahin ang liham. Ang pamagat, inada sa pagitan ng dalawang awit. Habang tinutugtog ko iyon, naramdaman kong nakatingin si Ana sa akin. May kakaibang kislap sa mga mata niya, hindi lamang paghanga, kundi parang kirot ng isang taong may alam na hindi ko pa kayang tanggapin. Pagkatapos ng tugtog, palakpakan ang mga tao. Lumapit siya sa akin, bulong, John, may dapat kang malaman pa. Hindi lang liham ang iniwan ni Mara sa akin. May isa pa. Natigilan ako. Ano pa? Ngumiti siya, mahina. Hindi ko dala ngayon, pero kung handa ka, ipapakita ko bukas. At doon sa gitna ng palakpakan, tumibok ang puso ko ng mas malakas kaysa sa kahit anong kanta. Sapagkat alam kong hindi pa iyon ang huling lihim na nakatago
sa likod ng gitara. Bahagi 3. Magdamag akong hindi mapalagay. Ang mga salitang binitiwan ni Ana bago kami bumaba ng entablado ay paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Hindi lang liham ang iniwan ni Mara sa akin. May isa pa. Para bang bawat tiktak ng orasan sa dingding ng inuupahan kong kwarto ay nagsasabing may lihim pa akong kailangang harapin, isang katotohanang mas mabigat kaysa sa unang sulat na binasa ko. Humiga ako sa kama, nakatingala sa kisame na may bakas ng lumang tagas ng ulan. Kasabay ng tunog ng tricycle na dumaraan sa labas at mga lasing na nag-aawitan sa kanto, pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Pero imbes na antok, dumalaw sa akin ang imahe ni Mara. Nakangiti habang inaayos ang kwelyo ng barong ko noong unang gig sa probinsya. At sa tabi ng alaala niyang iyon, bigla ring sumisingit ang mukha ni Ana. May ngiti ring hindi ko mabasa kung saan nanggagaling. Ba't ba parang may halong lungkot at pangungulila ang mga mata niya? Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, pero dama ko ang bigat ng gabi. Naglakad ako papunta sa karinderya sa kanto para mag-almusal ng tapsilog at kapeng barako. Nakaupo ako sa plastik na bangko nang dumating si Noel, dala ang gitara niya at amoy alak pa rin mula kagabi. Pre, sabi niya sabay upo sa tabi ko. Kanina ka patulala kagabi, lalo na nung kinanta mo yung bago mong piyesa. Anong meron? Umiling lang ako. Wala, may iniisip lang. Wala raw, biro niya sabay kagat ng longganisa. Kung wala, bakit parang gusto mong umiyak sa gitna ng set? May problema ba kay Mara? Hindi ako sumagot, pero alam kong ramdam niya ang bigat ng tanong na iyon. Sa halip, nagbago siya ng usapan. Nagkwento tungkol sa bagong gig sa Intramuros. Pero hindi ko halos narinig ang mga detalye. Ang isip ko ay lumilipad na naman sa sulat ni Mara at sa sinabi ni Ana. Pagsapit ng gabi, dumiretso ako sa bar. Dumating si Ana nang nakaputing bestida, dala ang isang maliit na kahon. Hindi agad niya iyon iniabot sa akin. Sa halip, hinintay niya munang matapos ang unang dalawang kanta namin bago niya ako tinapik at inabot ang kahon sa gilid ng entablado. John, mahina niyang sabi, ito ang sinasabi ko, pero mangako ka kahit anong laman nito, tatanggapin mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Inilagay ko sa ilalim ng upuan ang kahon at pinilit na tapusin ang set. Ngunit bawat nota ng gitara, bawat linya ng kanta ay tila humahati sa pagitan ng dalawang mundo. Ang musika kong kasama si Ana at ang alaala kong kasama si Mara. Nang matapos ang huling kanta at naguwian na ang mga tao, saka ko lang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may maliit na cassette tape at isang litrato. Napatitig ako sa litrato. Ako at si Mara nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya. Hawak niya ang gitara ko at ako naman ay nakatingin lang sa kanya, parang wala nang ibang tao sa mundo. Ginunan ito noong engagement party namin. Ilang taon na ang nakalipas. Pero mas lalo akong kinilabutan nang makita ko ang sulat sa likod ng litrato. Kung sakaling hindi na tayo magtagpo sa tamang oras, pakinggan mo ako sa tinig ng tape na ito. Hindi ko alam kung paano magre-react. Naramdaman ko ang biglang kaba sa dibdib, para bang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig. Ana, bulong ko. Paano ito napunta sa'yo? Huminga siya ng malalim. Noong huling bisita ko sa baryo, iniabot niya sa akin. Sabi niya, darating ang araw na baka hindi mo na siya marinig ng personal. At kung dumating ang araw na iyon, ipapasa ko sa iyo ito. Naghalo ang galit at lungkot sa loob ko. Bakit lahat ng ito ay sa iyo niya ipinagkakatiwala? Bakit hindi siya dumiretso sa akin? Nagkibit balikat si Ana, halatang nasasaktan din.
Siguro dahil alam niyang mahirap ka ring makinig sa kanya kapag tungkol sa pagitan ng pangarap at pamilya ang usapan. Mas madali siguro kung may ibang tao. Tahimik ako, nakatingin lang sa kaset na para bang iyon ang susi sa lahat ng tanong ko. Pag-uwi ko, agad kong hinanap ang lumang cassette player na nasa aparador pa mula sa nakaraang umuupa. Pinindot ko ang play at matapos ang ilang segundo ng static, narinig ko ang boses ni Mara. John, tumigil ang oras. Ang boses niya, malambing, puno ng emosyon at may halong pagod. Kung naririnig mo ito, baka malayo ka na. Baka hindi na kita makausap ng diretsyo. Pero gusto kong malaman mong hindi ako sumusuko. Alam kong mahal mo ang musika mo at hindi ko iyon hahadlangan. Pero natatakot akong baka sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, makalimutan mo na may puso ring naghihintay sa probinsya. John, kung dumating ang araw na may ibang taong pumuno sa puwang na iniwan ko, sana maging totoo ka sa sarili mo. Huwag mong itanggi dahil masakit mang aminin, baka iyon ang kapalaran natin. Tumigil ang tape. Napasandal ako sa dingding, nanginginig ang kamay ko. Para akong pinunit sa dalawang direksyon, ang tawag ng musika at ang tawag ng puso. At sa gilid ng silid, nakaupo si Ana, tahimik na nakikinig din. Hindi ko alam kung bakit siya sumama pa uwi, pero marahil ramdam niyang hindi ko kakayanin mag-isa. John, mahinahon niyang sabi, huwag mong ituring na pagtataksil ang sarili mong damdamin. Lahat tayo may awit na hindi inaasahan, pero minsan iyon ang pinakamalapit sa puso natin. Lumingon ako sa kanya, at doon ko napansin, ang mga mata niya ay puno ng luhang pinipigilang bumagsak. Kinabukasan, habang papasikat ang araw, naglakad kami ni Ana papuntang Quiapo para bumili ng bagong string ng gitara. Habang naglalakad sa makipot na iskinita, napansin ko kung paano siya naglalakad ng dahan-dahan, parang may iniingatan. Ana, tanong ko, bakit parang may tinatago ka pa rin? Huminto siya, tumingin sa akin ng diretsyo. John, totoo, may tinatago ako, pero hindi pa ito ang oras. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya, pero mapait. Sasabihin ko rin sa'yo, pero hintayin mo muna ang tamang pagkakataon. At bago pa ako makapagtanong muli, may lumapit na matandang babae na nagbebenta ng rosaryo at biglang nagsabi, ingat kayo, hiho at hiya. May mga pusong madaling matisod kapag gabi na. Napatigil kami pareho. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng matanda, pero parang tinamaan ako ng bigat ng katotohanan. Gabi. Muli kaming tumugtog sa bar. Ngunit sa gitna ng ikalawang kanta, biglang may lalaking pumasok. Matangkad, malinis ang ayos at tila pamilyar. Nakatingin siya diretso sa akin, parang may hinahanap. Nilapitan niya si Ana sa gilid ng entablado. Nakita ko kung paano siya namutla at halos mahulog ang mikropono. Ana, sabi ng lalaki, akala ko ba wala kang sekreto? Naguluhan ako. Sino ang taong ito? Bakit parang kilala niya si Ana ng husto? At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang liham ni Mara ang lihim na kailangan kong harapin. May mas malalim pa at kasama doon si Ana. Bahagi upward. Nang gabing iyon, parang biglang huminto ang mundo. Ang tugtugan sa bar ay nawala sa pandinig ko. Ang mga palakpak at tawanan ng mga tao ay tila lumabo. Ang tanging naririnig ko ay ang tinig ng lalaking dumating. At ang pangalan ni Ana na binitiwan niya na para bang may kasamang bigat ng mga taong alaala. Nakatayo ako sa entablado, hawak ang gitara, habang nakatingin kay Ana na nakapako ang paningin sa estrangherong iyon. Ang kanyang mukha'y parang binuhusan ng malamig na tubig, putla, nanginginig at puno ng takot. Ana, muling sambit ng lalaki, mas madiin. Akala ko ba wala kang sikreto?
Ang bar ay biglang natahimik. Ang mga tao na kanina lang ay aliw na aliw. Ngayon ay nagbubulungan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Si Noel na nasa tabi ko lumapit at mahina akong tinapik. Pre, ano to? Sino yon? Hindi ko alam ang isasagot. Si Ana ay marahang bumaba ng entablado, hawak pa rin ang mikropono. Lumapit siya sa lalaki at sa pagitan nilang dalawa ay ramdam ko ang tensyon na parang apoy na biglang sumiklab sa malamig na hangin ng bar. Luis, bulong niya, halos hindi marinig. Napatigil ako. Luis, sino siya? At bakit parang mas malalim pa ang koneksyon nila kaysa sa akala ko? Luis, please. Mariing sabi ni Ana habang pinipigilan itong pumasok pa sa gitna ng mga mesa. Hindi dito. Hindi ngayon. Ngunit umiling ang lalaki. Ngayon, Ana. Matagal mo na akong pinaghintay. Matagal na akong nagtitiis. Ngayon mo ipapaliwanag. Ako'y nanatiling nakatayo sa entablado. Pinagmamasdan sila. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Luis, ramdam kong may bahaging hindi ko kilala kay Ana. Lumapit si Noel sa tainga ko. Pre, baka may asawa na yang babae o baka jowa yan. Napakagat ako sa labi, hindi makasagot. Gusto kong tanungin si Ana sa mismong oras na iyon, pero hindi ako makakilos. Pagkatapos ng ilang minuto ng tensyon, biglang nagsalita si Ana. Luis, umuwi ka muna. Pag-usapan natin ito sa tamang lugar, hindi sa harap ng mga taong walang alam. Ngunit hindi na tinag ang lalaki. Kung ayaw mong magsabi, ako na ang magsasabi. Mga kaibigan, ako si Luis at ako ang piyanse ni Ana. Parang binagsakan ng mundo ang dibdib ko. Hindi ko narinig ang reaksyon ng mga tao pero alam kong nagulat silang lahat. Ang salitang bakulay fiancé ay parang patalim na tumarak sa puso ko. Hindi ako makakilos. Ang tanging nagawa ko'y mapatingin kay Ana. Siya'y umiiyak, nakayuko at hindi makatingin sa akin. Matapos ang kaguluhan, hindi ko na natapos ang set namin. Umuwi akong dala ang gitara, mabigat ang bawat hakbang. Ang mga ilaw sa kalsada ay parang mga matang nakatingin at humuhusga. Sa loob-loob ko, gusto kong sigawan ng mundo. Bakit ganito? Sa kwarto ko, ibinagsak ko ang gitara sa kama. Napaupo ako, hawak ang ulo, at parang naghalo-halo ang lahat ng nararamdaman ko. Galit, lungkot, pagtataksil, at higit sa lahat, pagkalito. Si Mara, ang asawa kong naiwan sa probinsya, ay nagsusumamo sa mga sulat at tape na huwag kong kalimutan ang pamilya namin. At ngayon, si Anna, ang babaeng akala ko'y natagpuan ko bilang bagong inspirasyon, ay may sariling lihim. Isang fiancé na si Luis. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Bumangon ako at naglakad papuntang Quiapo, umaasang mawawala ang bigat ng gabi. Ngunit kahit gaano kalayo ang lakarin ko, dala ko pa rin ang tanong. Sino ba talaga si Ana sa buhay ko? At bakit lahat ng landas na tinatahak ko ay puno ng lihim at pagtataksil? Habang naglalakad, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko, nandoon si Ana, nakasuot ng simpleng blusa at may bitbit na bag. Halatang hindi siya nakatulog, namumugto ang mata. John, sabi niya, hinihingal, kailangan kong magpaliwanag. Tumingin ako sa kanya malamig. Paano mo ipapaliwanag na may fiancé ka, pero nandito ka, kumakanta kasama ko at binibigyan mo ako ng pag-asang. Hindi ko natapos ang salita, nanginginig ang tinig ko. Umiyak siya, tumulo ang luha. John, hindi mo naiintindihan. Oo, fiancé ko si Luis. Matagal na kaming nakatakdang ikasal, pero hindi iyon ibig sabihin na buo ang relasyon namin. Matagal na siyang wala sa tabi ko. Matagal ko nang naramdaman na unti-unti akong nawawala sa sarili. At noong nakilala kita, pinutol ko siya. Noong nakilala mo ako, ginamit mo ako para matakasan ang relasyon mo. Umiling siya ng mabilis. Hindi, John. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung paano magmahal ng totoo.
Oo, kasalanan ko na hindi ko agad sinabi ang tungkol kay Luis. Natakot ako na kapag nalaman mo iiwas ka at ayokong mawala ang musika natin. Tahimik ako. Ang Quiapo ay maingay, mga jeep na nagbubuga ng usok, mga vendor na sumisigaw ng paninda, mga taong nagmamadaling bumili ng kandila sa simbahan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, kami ni Anay parang nasa loob ng bula ng katahimikan. John, dagdag niya, hindi ako humihingi ng tawad dahil nahulog ako sa'yo. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko agad sinabi ang buong katotohanan. Pero totoo ang nararamdaman ko. Pinikit ko ang mata ko, pinilit pigilin ang luhang gustong kumawala. Paano ko paniniwalaan, Ana? Paano ko malalaman na hindi lang ako isang pahinga bago ka bumalik kay Luis? Humawak siya sa kamay ko mahigpit. Dahil kung kaya kong pumili ngayon, ikaw ang pipiliin ko. Pag-uwi ko, binuksan ko muli ang cassette tape ni Mara. Pinakinggan ko ang huling bahagi na hindi ko narinig kagabi dahil sa sobrang bigat ng damdamin. John, boses niya mahina na, kung sakaling makarinig ka ng bagong musika sa Maynila, huwag kang matakot. Baka iyon ang sagot sa mga tanong mo. Pero sana, huwag mong kalimutan, anumang awit ang piliin mo, may puso kang kailangang ingatan. Napahawak ako sa tape. Ang mga salita ni Mara at ni Ana ay nagsalubong sa isip ko at mas lalo akong nalito. Gabi na nang bumalik ako sa bar, hindi ko alam kung bakit ako nandoon. Siguro dahil iyon lang ang lugar kung saan nakikita ko ang sarili kong buo. Doon, habang hawak ang gitara, ramdam kong may saysay pa ang bawat tibok ng puso ko. Dumating si Ana, nakaupo sa sulok, hindi makatingin diretsyo sa akin. Dumating din si Luis, nakatayo sa may pinto, seryosong nakatingin. At sa oras na iyon, alam kong darating na ang sandali ng pagpili. At bago pa magsimula ang tugtugan, lumapit si Luis sa entablado. Malinaw ang boses niya, puno ng kumpiyansa. John, may karapatan akong malaman. Mahal ba ng piyanse ko ang isang musikero na tulad mo? Namilog ang mga mata ng lahat. Si Anay nanginginig, ako'y nanlamig, at ang bar ay naging saksi sa isang tanong na maaaring tuluyang magwasak sa lahat ng mundo ko. Bahagi, Paiba. Nabingi ako sa tanong ni Luis. Mahal ba ng fiancé ko ang isang musikero na tulad mo? Para bang kumulog sa loob ng bar at lahat ng tao'y napako ang tingin sa amin. Ramdam ko ang bigat ng bawat matang nakatitig. Naghihintay sa magiging sagot ko o kay Ana. Ang mga ilaw sa entablado na kaninay nagbibigay ng ningning sa bawat kanta, ngayoy parang mga ilaw na tumututok sa akin sa isang pagdinig kung saan ako ang akusado. Si Anay nakaupo pa rin sa gilid, nanginginig, hindi makatingin kay Luis. Ako na may hawak pa rin ang gitara, pero ang kamay ko'y nanlalamig at nanginginig, hindi dahil sa kaba ng pagtugtog, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Luis, mahina akong sambit, pilit na hinahanap ang tamang salita. Hindi ako. Ngunit pinutol ako ni Ana. Tumayo siya, humakbang papunta sa gitna, at doon nagsalita ng malakas. Halos nanginginig ang tinig. Oo, Luis, mahal ko siya. Parang binagsakan ako ng mundo sa narinig ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Ang sagot ni Ana ay totoo. Walang paligoy, walang pagtatago, at sa sagot niyang iyon alam kong wala nang atrasan. Napatitig si Luis sa kanya at ang mga mata nito'y puno ng sakit at galit. Iyon na ba ang rason? Iyon na ba ang dahilan kung bakit palagi kang mailap? Dahil may iba na? Luis. Halos humikbi si Ana. Matagal na tayong lumayo sa isa't isa. Ikaw ay abala sa trabaho, sa pangarap mong makaalis ng bansa. Ako naman, naiwan, naghihintay, humahabol. At sa paghihintay na iyon, nakalimutan kong tanungin ang sarili ko kung masaya pa ba ako. Nang dumating si John,
natagpuan ko ang sagot. Tahimik ang bar. Ang mga tao'y nakamasid lang, parang nanunood ng dula. Si Noel na nasa tabi ko, pilit na kinukumbinsi akong bumaba ng entablado, pero nanatili akong nakaupo. Ang bawat salita ni Ana ay tumatama sa dibdib ko. Si Luis ay humakbang papalapit kay Ana, hawak ang kanyang braso. Hindi mo ba naisip ang lahat ng pinagsamahan natin, ang mga taon, ang mga pangarap? Kumawala si Ana. Naalala ko lahat, Luis, pero hindi sapat ang mga alaala para buhayin ang isang pag-ibig na matagal nang patay. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, pero nangyari. Nang mga oras na iyon, hindi ko alam kung sino ang mas sugatan. Si Luis na pinagtaksila ng fiancé niya o ako na nakarinig ng katotohanan mula kay Ana, isang katotohanang hindi ko rin alam kung kaya kong panindigan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagkawatak-watak ang gabi. Lumabas si Luis sa bar na halos mabasag ang pinto sa bigat ng pagsara niya. Si Ana na may umiyak sa tabi ng entablado at ako'y nanatiling tahimik, pinipilit intindihin ang lahat ng nangyari. John, sabi ni Noel, hawak ang balikat ko. Mag-ingat ka, hindi ito biro. Hindi mo lang basta tinugtog ang puso niya. May buhay kang tinatamaan. Tumango ako pero hindi ako makapagsalita. Kinabukasan, tinangka kong makalayo. Naglakad ako papuntang Luneta, dala ang gitara at doon ako naupo sa damuhan. Ang mga pamilya'y nagpipiknik, ang mga bata'y tumatakbo at ang mga magkasintahan ay nakaupo sa lilim ng puno. Sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman kong ako'y nag-iisa. Binuksan ko ang gitara at nagsimulang tumugtog, hindi para sa sinuman, kundi para sa sarili ko. Ang bawat nota ay parang tanong na hindi ko masagot. Ano ba talaga ang hinahanap ko? Musika ba, pag-ibig, o katotohanan? Habang tumutugtog ako, may lumapit na isang matandang na lalaki, may dalang basket ng money. Nakinig siya sandali bago nagsalita. Anak, maganda ang tugtugin mo, pero halata sa bawat nota na may sugat ang puso mo. Napangiti ako ng mapait. Oo, tatay, sugat na hindi ko alam kung kailan gagaling. Tumango siya at bago umalis iniwan niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Minsan, ang sugat ay hindi para takpan. Para itong awit, kailangang tugtugin hanggang matapos, kahit masakit para makalaya. Pagsapit ng gabi, bumalik ako sa inuupahan kong kwarto. Doon, nadatnan ko si Ana. Nakaupo sa hagdan, hawak ang isang maliit na papel. John, sabi niya, tinutulak ang papel sa akin. Ito ang sulat ni Mara. Natagpuan ko pa sa kahon. Nanlamig ako. Bakit nasa yon na naman? Iniwan niya sa akin bago siya tuluyang bumalik sa probinsya. Sinabi niyang balang araw, baka kailanganin mo ito. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. John, Mogdo, kung sakaling dumating ang oras na hindi mo na alam kung saan ka lulugar, alalahanin mo hindi lahat ng awit ay kailangan mong tugtugin hanggang dulo. Minsan, sapat na ang marinig mo ito at palayain. Kung pipili ka man, piliin mo hindi lang ang magpapasaya sa iyo ngayon, kundi ang magpapatatag sa iyo habang buhay. Pinikit ko ang mata ko. Para bang naroon si Mara, nakaharap sa akin, sinasabing hindi ko kailangang pasanin ang lahat. John, bulong ni Ana, natatakot akong mawala ka. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata niya'y puno ng luha, puno ng pangungulila at pag-asa. At sa sandaling iyon, napagtanto kong mahal ko siya. Pero kasabay niyon, may kasalanan akong hindi ko maitatanggi. Umupo ako sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Ana, mahal din kita, pero kailangan nating harapin ang katotohanan. May Luis ka. May Mara ako. Paano tayo lalaban sa mundo kung nagsisimula pa lang tayo? Sugatan na, umiling siya mariin. Kung sugatan tayo,
mas lalo tayong dapat maghawakan dahil baka iyon lang ang paraan para gumaling. Lumipas ang ilang araw at hindi ako makatahimik. Ang mga gig ko'y hindi na tulad ng dati. Ang bawat kanta'y puno ng bigat, puno ng tanong. Si Ana'y patuloy na lumalapit, pinipilit akong maniwala na kaya naming lampasan ang lahat. Ngunit isang gabi, matapos ang gig, may natanggap akong tawag mula sa probinsya. Ang boses ng aking inay nanginginig. John, bumalik ka muna rito. Si Mara, matagal ka nang hinahanap. At ngayon, may sakit siya. Hindi na siya bumubuti. Parang nahulog ang gitara sa kamay ko. Nanlamig ako, hindi makapagsalita. At doon ko napagtanto, ang dalawang mundong tinatahak ko, ang isa'y musika at si Ana, at ang isa'y pamilya at si Mara, ay hindi ko na kayang paghiwalayin. Kailangan ko nang pumili, ngunit alin ang pipiliin ko? Ang awit na bago at nagbibigay ng init o ang lumang himig na naging pundasyon ng buhay ko. At sa dilim ng gabing iyon, habang naglalakad pauwi kasama ang bigat ng tawag, alam kong papalapit na ang sandali ng pinakamahirap na desisyon ng aking buhay. Bahagi 6. Kinagabihan, nakaupo ako sa maliit na mesa sa sulok ng aking inuupahang kwarto, hawak-hawak ang telepono. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng aking ina. Si Mara, matagal ka nang hinahanap at ngayon may sakit siya. Hindi na siya bumubuti. Para bang pumipintig ang bawat salita sa loob ng utak ko at hindi ko malaman kung paano sisimulan ang susunod na hakbang. Sa harap ko ay nakahiga ang gitara, nakatingin na parang inaasahan akong tugtugin ito para ilabas ang lahat ng bigat, ngunit hindi ko magawa. Para akong tinanggalan ng lakas at ang bawat galaw ay mabigat na mabigat. Kumakatok ang tanong sa isip ko, anong gagawin ko? Uuwi ba ako kay Mara at haharapin ang lahat ng iniwan kong sugat o mananatili ako kay Ana na ngayon ay hawak ang puso ko? Maya-maya, kumatok si Ana sa pinto. Pagbukas ko, nakita ko siyang nakatayo, nakayuko, hawak ang isang supot ng pagkain. John, mahina niyang sabi, narinig ko kay Noel, nabalitaan ko tungkol kay Mara. Kumain ka muna, please. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala, ngunit halatang may takot din. Takot na baka ang balitang iyon ang magiging dahilan para mawala ako sa kanya. Salamat! Sagot ko, kinuha ang supot at inilapag sa mesa. Tahimik kaming umupo at tanging tunog ng kutsarang sumasalok ng sopas ang maririnig. John, nagsimula siya, nanginginig ang tinig. Kung kailangan mong umuwi, naiintindihan ko. Pero sana wag mong kalimutan kung ano tayo. Huwag mong hayaang mabura lahat ng pinagsamahan natin. Napatingin ako sa kanya. Ana, hindi ko kayang kalimutan. Pero paano kung sa pagpili ko may isang taong masasaktan ng husto? Si Mara na matagal ko nang pinabayaang maghintay o ikaw na naging dahilan kung bakit muling tumibok ang puso ko? Umiyak siya. Kung ako man ang masasaktan, tanggap ko. Pero huwag kang babalik kay Mara dahil sa awa. Babalik ka lang kung mahal mo pa siya. Lumipas ang gabi na halos wala kaming imikan. Nakatulog si Ana sa gilid ng kama habang ako na may gising, nakatingin sa kisame, pinapakinggan ang tibok ng aking puso. Para akong hinahati sa gitna, isang bahagi gustong bumalik sa probinsya at ang isa na may gustong manatili sa Maynila. Kinabukasan, nagdesisyon akong sumakay ng bus pabalik sa amin. Hindi ako nagsabi kay Ana agad. Bit-bit ko lang ang maliit na bag at ang gitara. Sa biyahe, tanaw ko ang mga bukirin, ang mga lumang bahay na unti-unting lumalayo mula sa syudad. Ang bawat kilometro ay parang hakbang pabalik sa isang buhay na iniwan ko. Pagdating sa probinsya, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ng mga mukhang pamilyar.
Sa aming lumang bahay, nadatnan ko si Mara, nakahiga sa kama, maputla at payat. Nang makita niya ako, napangiti siya kahit hirap. John, mahinang wika niya, umuwi ka. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay. Pasensya ka na, Mara. Ang tagal kong nawala. Umiling siya, pilit na ngumiti. Hindi mahalaga kung gaano ka katagal nawala. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Habang naroon ako, muli kong naramdaman ang bigat ng mga alaala. Ang mga panahong magkasama kaming nangarap, ang mga gabing ako'y tinutulungan niyang mag-practice ng gitara bago ang gig, at ang mga umagang magkasama kaming nagtitimpla ng kape. Ngunit, kasabay ng alaalay ang tanong, kaya ko pa bang ibalik ang dati o huli na ang lahat? Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, lumapit ang aking ina. Anak, sabi niya, alam kong may dinadala kang bigat. Alam kong hindi na katulad ng dati ang lahat sa pagitan ninyo ni Mara. Pero sana tandaan mo, hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng pagmamahal. Minsan, sapat na ang presensya. Tumingin ako sa kanya. Inay, mahal ko si Mara, pero mahal ko rin si Ana. Napatigil siya, nagulat, ngunit pagkatapos ngumiti ng mapait. Iyon ang pinakamabigat na laban, anak. Hindi sa pagpili ng alin ang mahal mo, kundi alin ang kaya mong panindigan. Pagbalik ko sa Maynila matapos ang ilang araw, sinalubong ako ni Ana sa terminal. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha at halos hindi niya ako pakawalan nang yakapin niya ako. John, natakot akong hindi ka nababalik, bulong niya. Bumalik ako, sagot ko, mahigpit din ang yakap. Pero Ana, hindi ibig sabihin noon na tapos na ang lahat ng tanong. Umiling siya. Hindi ko inaasahang tapusin mo lahat ng tanong. Ang hiling ko lang, huwag mong isara ang pinto sa atin. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Isang gabi, matapos ang aming gig, nakita ko si Luis muli, nakaupo sa isang mesa sa gilid. Tahimik siyang nanunood, hindi tulad ng dati, nagalit at mainit ang dugo. Pagkatapos ng set, lumapit siya sa akin. John, seryoso niyang sabi, alam kong hindi ko kayang pilitin si Ana. Kung pipili siya, karapatan niya iyon. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako susuko. Lalaban ako. At kung sakaling ikaw ang piliin niya, sana handa ka sa bigat na dala niya. Wala akong naisagot. Alam kong totoo ang sinabi niya. Si Ana ay hindi isang papel na blankong pwede kong sulatan ng bagong kwento. May mga pahina siyang puno na, may sugat, may kwento ng nakaraan. Lumipas ang mga linggo na para bang naglalakad ako sa manipis na pisi. Sa araw, tumutugtog ako kasama si Ana. Sa gabi, sinusulat ko ang mga kanta na puno ng tanong. Sa mga oras na mag-isa, naaalala ko ang mukha ni Mara, ang kanyang mga salita, at ang kahinaan ng kanyang katawan. Isang gabi, nagkaroon kami ng gig sa isang malaking bar sa Cubao. Punong-puno ang lugar at para sa unang pagkakataon, ramdam kong may espesyal na mangyayari. Si Anay, nakasuot ng pulang bestida, maganda at makislap sa ilalim ng ilaw. Nang magsimula kaming kumanta, ramdam kong may kakaiba sa kanyang boses. Mas puno ng emosyon, mas malalim. Pagkatapos ng huling kanta, sa harap ng lahat, bigla siyang nagsalita. Mga kaibigan, wika niya, hawak ang mikropono. Maraming salamat sa pakikinig. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin ang isang bagay na matagal ko nang itinatago. Napatigil ako, ang puso ko'y bumilis ang tibok. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, at may luhang namuo. John, mahal kita. Nagulat ang lahat. May mga pumalakpak, may mga nagbulungan. Ngunit ang pinakamasakit sa gilid ng bar, nakita ko si Luis nakatayo, nakatitig sa amin na parang tuluyang nadurog. At doon ko naintindihan,
Hindi ko na pwedeng ipagpaliban ang pagpili. Ang awit namin ni Anay lumalakas, ngunit ang alaala ni Maray humahabol. Sa bawat hakbang na gagawin ko mula rito, may pusong mawawala. At habang hawak ko ang gitara sa gitna ng entablado, alam kong paparating na ang huling tugtugin, ang awit na magtatakda kung kaninong mundo bahagi. Ang gabing iyon sa Cubao ay hindi ko malilimutan. Ang mga palakpak ay naghalo sa bulungan ng mga tao, habang ang pangalan ko at ni Ana ay tila baga nakaukit na sa hangin. Ngunit sa bawat sigaw ng pag-apruba, naroon din ang mga matang puno ng hinanakit ni Luis at ang bigat ng alaala ni Mara na naiwan sa probinsya. Sa bawat tibok ng puso ko, para akong hinihila sa dalawang direksyon. Isang bahagi sumisigaw ng kalayaan at pag-ibig kay Ana, at isang bahagi na may humihiling ng pagbabalik at pagtubos kay Mara. Pagkatapos ng set, tahimik kaming lumabas ni Ana mula sa entablado. Ramdam kong nanginginig ang kamay niya habang hawak ang akin. "John," bulong niya, "natatakot ako, pero hindi ko na kayang itago pa. Kailangan nilang malaman." Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng tapang, ngunit halata rin ang pangamba. "Ana," sagot ko, "ang mundo ay hindi laging handa sa katotohanan. At minsan, kahit tayo mismo ay hindi handa." Nang makauwi ako, hindi ako nakatulog. Ang mga mata ko'y nakatingin sa kisame, iniisip ang lahat ng nangyari. Sa isang banda, naroon ang saya na dala ng pag-ibig ni Ana, totoo, matapang at walang takot. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang alaala ng mga ngiti ni Mara, ang kanyang hinaing, at ang tinig ng aking ina na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng pagmamahal. Minsan, sapat na ang presensya. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa probinsya. Si Mara raw ay lalong humihina. Ang kanyang sakit ay hindi na lumulubha lamang, kundi tila ba tuluyan na siyang pinanghihinaan ng loob. Ang mensaheng iyon ay parang isang paanyaya, isang huling pagkakataon para bumalik bago tuluyang mahuli ang lahat. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang telepono, at hindi ko napigilang mapaluha. Paano kung huli na kapag hindi ako umuwi? Paano kung ang desisyon ko ay magdulot ng sugat na hindi ko na kayang gamutin kahit kailan? Hapon nang magkita kami ni Ana sa isang maliit na kafe malapit sa Cubao. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalsada habang unti-unting bumabagsak ang ulan. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti, ngunit kita ko ang pag-aalala sa likod ng kanyang mga mata. "John," sabi niya habang iniikot ang tasa ng kape, "narinig ko ang balita kay Mara. Ano ang plano mo?" Tumitig ako sa kanya, hindi agad nakasagot. "Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya kong iwan ka, pero hindi ko rin alam kung kaya kong hindi bumalik kay Mara. Ana, mahal ko siya noon at bahagi ko pa rin siya ngayon." Napayo ko siya at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. "Mahal, hindi ako manghihingi ng imposibleng bagay. Kung kailangan mong umuwi, gawin mo. Pero sana, kung babalik ka man sa kanya, siguraduhin mong iyon ang totoo mong nais. Ayokong piliin mo siya dahil sa awa." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Hindi ko kayang magdesisyon ngayon. Ang puso ko'y hinahati ng dalawang mundo. Pero Ana, tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang lahat ng pinagsamahan natin." Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon akong sumakay ng bus pabalik ng probinsya. Sa biyahe, ramdam ko ang bigat ng bawat kilometro na lumalayo kay Ana. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa labas ng bintana ng bus, at tila ba bawat patak ay pumapalo sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Mara na nakahiga, mas maputla kaysa noong huli ko siyang nakita. Ngunit nang makita niya ako, nagningning ang kanyang mga mata. "John,"
Mahina niyang wika. Akala ko hindi ka nababalik. Lumapit ako, hinawakan ang kanyang kamay at pinisil ito. Narito ako, Mara. Pasensya ka na sa lahat ng pagkukulang ko. Ngumiti siya. Mahina ngunit puno ng pagmamahal. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Ang mga araw na sumunod ay naging mahirap para sa akin. Tuwing nasa tabi ako ni Mara, ramdam ko ang bigat ng aking mga kasalanan. Ngunit tuwing napapatingin ako sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang pag-ibig na hindi kailanman nawala kahit pa iniwan ko siya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi niya, hinawakan niya ang aking kamay at mahina niyang sinabi, "John, alam kong may iba ka na." Natigilan ako, parang binuhusan ng malamig na tubig. "Mara, hindi mo kailangang itanggi," dagdag niya. Ramdam ko, pero hindi ako galit. Ang mahalaga, minahal mo ako. At kahit sandali, nandito ka muli. Kung dumating man ang oras na kailangan mong pumili, sana piliin mo ang magpapalaya sa puso mo. Naluha ako. Hindi ko alam kung paano ako patatawarin ng isang taong matagal kung pinabayaan, ngunit narito siya, nag-aalok ng pag-unawa na hindi ko maibigay sa sarili ko. Nang bumalik ako sa Maynila matapos ang isang linggo, sinalubong ako ng isang masakit na tanawin. Si Ana, nakaupo sa hagdan ng aking inuupahan, hawak ang isang sobre. "John," sabi niya, "iniabot ito sa akin. Ito ang sulat ni Luis. Umalis na siya papuntang ibang bansa. Hindi na siya babalik." Binuksan ko ang sobre at nabasa ang mga salita ni Luis. "John, hindi ko na kayang lumaban pa. Kung siya ang pipiliin mo, mahalin mo siya ng buo. Huwag mong gawing kalahati. Huwag mo siyang hayaang maghintay tulad ng ginawa mo kay Mara. Kung siya ang pipiliin mo, ibigay mo ang lahat, dahil iyon ang hindi ko na kayang ibigay." Napatitig ako kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit halata ring takot. "John," mahina niyang bulong, "pipiliin mo ba ako?" Nang sandaling iyon, naramdaman kong bumigat ang hangin. Ang lahat ng tinakbuhan ko ay dumating na sa isang dulo. Hindi ko na kayang tumakas pa. Ngunit bago ko masagot si Ana, tumunog ang telepono ko, isang tawag mula sa aking ina. Nang sagutin ko, humagulhol ang kanyang boses. "John, si Mara, wala na siya." Nabitawan ko ang telepono. Ang buong mundo ay parang bumagsak. Ang lahat ng awit na pinagtataguan ko ay tila ba nagwakas sa isang katahimikan. Sa gilid ko, umiiyak si Ana, hawak ang aking kamay. Ngunit sa loob ko, ang isang bahagi ng aking puso'y tuluyan ng nadurog. At alam kong hindi ko na ito mabubuo kailanman. At sa mga gabing iyon, habang hawak ko ang gitara, tinangka kong kantahin ang isang awit. Ngunit sa bawat nota, naroon ang mukha ni Mara, ang kanyang mga mata, ang kanyang huling mga salita. At doon ko napagtanto, ang huling awit ng gitara ay hindi para kay Ana, hindi rin para kay Mara. Ito'y para sa akin, isang paalala na ang bawat pagpili ay may kapalit at ang bawat pagmamahal ay may hangganan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat dahil may isang tanong pang naiwan. Ngayon na wala na si Mara, kaya ko bang yakapin ng buo si Ana? O mananatili akong isang musikero na walang tahanan, walang landas at walang pusong tunay na masaya? Bahagi 8. Umaga pa lang ay parang gabi na sa loob ko. Nakatitig ako sa bintana ng inuupahan kong silid sa sampalok. Pinapanood ang unti-unting pagsikat ng araw na tila pilit umaahon mula sa ulap. Sa pagitan ng liwanag at anino, naroon ang lamig ng balitang tumuldok sa isang kabanata ng buhay ko. Wala na si Mara. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa probinsya, naramdaman kong tunay akong malayo. Hindi sa kilometro, kundi sa mga salitang hindi ko nanasabi at sa mga yakap na huli ko nang naibalik. Hindi ko agad nagawang hawakan ang gitara.
Sa mga kamay kong sanay sa kwerdas, parang biglang naging dayuhan ang kahoy at bakal. Sa mesa nakalatag ang mga sulat, ang liham ni Mara, ang tala ni Luis at iilang resibong pinagsama ko mula sa mga gig. Ang bawat papel ay paalala ng buhay na binalansi ko sa lubid, isang paa sa pangarap, isang paa sa tahanan, hanggang sa mapatid ang tali at mahulog akong mag-isa. Bandang 10:00, kumatok si Ana. Hindi siya dumiretso sa loob. Tumigil siya sa bungad, nakatayo sa ilaw ng umaga na humahagod sa kanyang buhok. "John," bulong niya, "samahan kita sa burol." Tumango lang ako. Wala akong masabi. Sa paglalakad naming palabas, sabay kaming huminga ng malalim. Ang kalye ay sariwa sa linis ng ulan kagabi. Ang karinderya sa kanto ay nagbubukas, dahon ng saging at usok ng tuyo, ang amoy sa hangin. Sumakay kami ng bus na papuntang terminal at doon nagsimula ang mahabang habing sumasanga sa dalawang mundo, ang nangayon at ang kahapon. Sa loob ng bus, hapon na nang sumadsad kami sa pakalye ng Inlex. Ang araw ay matarik, masakit sa mata. Nakapikit ako, nakasandal sa bintana habang naririnig ang himig ng radyo ng driver, lumang kanta tungkol sa pag-uwi. Sa tuwing nag-aadlib ang mga awit, napapahawak ako sa leeg ng gitara na itinabi kong maingat sa paanan. "Kaya mo?" Mahina ang tanong ni Ana. "Hindi ko alam," sagot ko. Pero siguro hindi laging tungkol sa kaya. Minsan, tungkol sa dapat. Pagdating namin sa bayan, papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at ang uling na guhit ng bundok sa malayo ay parang ilalim ng lumang litrato. Sa aming bakuran, nakalatag ang puting tolda. May mga kapitbahay na nag-aasikaso ng kape, pansit at kandila. Humalo sa hangin ang usok ng insenso at ang bulong ng mga dasal. Sa pinto, sinalubong ako ng ina kong tila biglang tumanda. "Anak," sabi niya. At doon na ako naglaho. Yumakap ako, humagulhol, at lahat ng tinik sa lalamunan ay sabay-sabay na bumigay. Hinawakan ng ina ang likod ko, marahan, na parang noong bata pa akong natatakot sa kulog. "Narito ka," dagdag niya. "Iyon ang mahalaga." Pumasok ako. Sa gitna ng sala, naroon ang kabaong. Nakatakip ang salamin at sa ilalim nito si Mara. Payapa, hindi na hinahabol ang hininga, tila natapos na ang awit na matagal niyang kinanta mag-isa. Lumapit ako, tinapik ang gilid, at ibinulong, "Patawad." 3 pantig iyon, pero parang buong nobela ng pag-amin at pagkukulang. Gabi. Nagtipon ang mga kamag-anak, kaibigan at dating kaklase. Ilan sa kanila ay nakatitig sa akin na may tanong, ilan ay may galit, ilan ay puro awa. Umupo ako sa isang bangko malapit sa pinto, hawak ang gitara. Lapit si Ana, tahimik lang sa kabilang gilid, marunong magbigay ng espasyo sa pagitan ng lungkot at alaala. "Magpapaabot daw ng kanta," bulong ng pinsan kong si Tere. Sabi ni tita, "Baka gusto mong tumugtog." Hindi ko agad kinuha ang gitara. Pinanood ko muna ang sindi-patay ng kandila na parang paghinga ng gabi. Sa wakas, itinaas ko ang instrumento, inayos ang tuning, at hinayaan ang unang nota na lumutang na parang dahan-dahang pag-alis ng ulap sa buwan. Wala akong pamagat, wala akong prepared na linya. Puro dumaang hangin at hinabing himig. "Para sa iyo," sabi ko, nakatingin sa salamin ng kabaong. Sa lahat ng hindi ko nasabi. Ang tugtog ay simpleng arpedyo, dumadaloy mula G, papuntang D, saka M, mga pamilyar na akap ng mga kantang tumanda sa ating kultura. Sa gitna, nagsalita ang boses ko, hindi kumakanta kundi nagkukwento. Tungkol ito sa batang nag-aral ng unang chord sa ilalim ng punong mangga, sa dalagang pumalakpak kahit sablay ang strum. Sa gabing umalis ang binata para hanapin ang sarili sa syudad, sa babaeng naghintay sa bintana ng kusina na may tasa ng kapeng lumamig. Sa huli, binitawan ko ang huling nota
na parang pisi ng saranggola. Pinanood ko itong tumaas at unti-unting maglaho sa dilim. Tahimik, parang may umatras na dagat sa loob ng bahay. Saka sumunod ang mga higpi, hindi lang akin, hindi lang sa ina, kundi sa ilan pang tao na marahil ay may sarili ring hindi nasabing awit. Lumapit si Ana, bahagyang hinawakan ang balikat ko at tumango. Madaling araw. Wala pang araw ngunit may aninag sa silangan. Umiingit ang likod ko sa bangkong kahoy. Naisip kong lumabas sandali. Sa bakuran, may mga kawayan na humahalik sa hangin. Sa gilid, may maliit na mesa, kape, biskwit, rosaryo. Doon ko nakausap si Kuya Nestor, ang kapitbahay naming tahimik pero laging nasa oras ng pagtulong. John, sabi niya dahan-dahan, ang awit kapag masyado mong hinigpitan, napupunit. Kapag masyado mong pinakawalan, nawawala. Ang timpla nasa pagitan. Paano kung huli na? Tanong ko. Walang huli sa taong marunong humingi ng tawad, tugon niya. Ang tanong, sino ang una mong tatapatan? Ang mga tao o ang sarili mo? Sumikat ang araw, kasabay ng manok ay ang ugong ng jeep na naghahagis ng pasahero sa kanto. Sa unang liwanag, pumasok ako at inabot ang kamay ng ina ko. Ma, pagkatapos nito, babalik ako sa Maynila. May kailangan akong ayusin. Napatingin siya. Si Ana? Si John? Sagot ko. Si John muna. Hapon ng ikalawang araw ng ilibing si Mara. Sa sementeryo, may paputol-putol na awit ng maya. Nakatayo ako sa gitna ng puting marmol at lumot, hawak ang isang puting liryo. Sa pagbaon ng lupa, dahan-dahang umuga ang mundo ko, ngunit hindi na tulad ng dati. Hindi na ako nadadaig ng takot, kundi niyayakap ng bigat na tanggap ko ng buhatin. Pagkatapos, naglakad ako mag-isa pa uwi, hinayaang ihatid ako ng alikabok ng kalsada at amoy ng nilulutong saging sa kapitbahay. Gabi ulit sa terminal, si Ana ay naghihintay sa bangkong plastik, nakadikit sa katawan ang maleta. Hindi kami nagyakap agad. Nagkatitigan muna, mahaba, tahimik. Salamat, wika ko, sa hindi pag-alis. Salamat sa pag-uwi, sagot niya. Muli kaming nagbus pa uwi ng Maynila. Sa bintana, kumikislap ang mga ilaw ng gasolinahan, karinderya, talyer. Sa loob, umuugong ang aircon at may batang humihilik sa likod. Itinukod ko ang gitara sa tuhod at pumitik ng mahihinang nota. John, tawag ni Ana. May sasabihin ka ba? Meron, sagot ko. Pero hayaan mong dumating tayo bago ko sabihing buo. 9:00 ng gabi nang bumungad ang billboard ng EDSA. Traffic, busina at makakapal na anino ng mga tulay. Sa apartment inilapag ko ang gitara, binuksan ang ilaw at tumayo sa gitna. Ana, simula ko, mahal kita. Iyan ay totoo. Pero ang totoo ring yan ay hindi sapat kung ang batayan natin ay pagkapit sa takot. Kailangan kong tumigil sa pagiging taong parating nandoon sa pagitan, gitna ng tala at katahimikan, gitna ng entablado at kusina, gitna ng dalawang pangalan. Kailangan kong piliin kung sino ako, hindi kung sino ang pipili sa akin. Napaiyak siya. Ibig sabihin ba nito, iiwas ka sa akin? Hindi ako iiwas. Sagot ko, dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Pero hihinto ako. Hindi ako tatakbo papunta o palayo. Hindi tayo magtatago sa likod ng kanta para ipagpaliban ang sakit. Magpapahinga tayo, hindi bilang takot, kundi bilang paggalang sa mga sugat, sa alaala ni Mara at sa kinabukasan mo. John, kaya ko, mariin niyang tugon. Kaya kong maghintay. Hindi kita hihilinging maghintay, sabi ko. Kumanta ka. Ituloy mo ang pangarap mo. Kahit wala ako sa tabi mo sa bawat entablado. Kapag oras na, ulit, at kung pareho pa rin ang tugon ng mga puso natin, babalik ako. O babalik ka. Hindi bilang pagtago, kundi bilang pagpili. Nagtagal ang katahimikan. Sa labas, may naglalako ng taho na huli sa gabi. Mainit pa! Sigaw nito, kakaiba sa oras. Napangiti kami pareho.
maliliit na kababalaghan ng Maynila. Pinigilan ko ang sarili kong yakapin siya at sa halip naglatag ako ng kumot sa sahig. Kinuha ang gitara at sinimulang isang himayin ang himig na matagal ko nang tinatapos. Huling awit ng gitara, binigkas ko sa unang pagkakataon na buong buo. Hindi pa ito katapusan, ito ang paalam sa pagtakbo. Kinabukasan, araw ng Sabado, malinaw ang langit. Pumunta kami sa himig at baso. Nakaupo na si Mang Tani sa paborito niyang upuan, may tabing asong nakaidlip sa paanan. "Oh, John!" Bati niya. "Handa ka na bang bumalik?" "Handa akong magsimula," sagot ko. Pero iba na ang set. Kumunot ang noo niya. "Iba? Benta ang pesa ninyo ni Ana, ah?" Lumapit si Ana, magaan ang ngiti. "Mang Tony, solo niya muna ngayon. Ako ang maglalapag ng huli kong kanta dito ngayong buwan, tapos lilipat ako sa maliit na cafe na nag-aalok ng regular slot. Kailangan ko ring lumakad mag-isa." Napatingin sa akin si Mang Tony, parang naghahanap ng paliwanag. Kayo ba?" "Magkaibigan," sagot ko, hindi umiwas. "At mga taong marunong magpahinga." Gabi. Punuan pa rin ang bar, ngunit hindi na lang kuryosidad ang teatro, kundi pakikinig. Umakyat ako sa entablado, sinuot ang strap ng gitara at tumingin sa liwanag, hindi para magtago sa dilim sa likod nito, kundi para makita ang mga mukha sa harap. Sa unang beses matapos ang matagal na panahon, hindi ko binitbit si Mara bilang multo ni si Ana bilang sagot. Bitbit ko ang sarili ko, ang pasya at ang katapatan. "Magandang gabi," bati ko. Ang susunod na kanta ay para sa lahat ng umalis ng may iniwan at sa lahat ng iniwan na patuloy na nagbubukas ng ilaw sa hapon. Para kay Mara sa kanyang tapang, para kay Ana sa kanyang boses, at para sa atin sa ating pag-amin. At tumugtog ako. Ang huling awit ng gitara ay hindi nalundag ng pagsisisi. Ito ay lakad, mahaba, pantay at tapat. Sa unang berso, inalala ko ang paalam sa sementeryo. Sa ilalim ng punong nagbabantay ng umaga, may pangalang inukit sa lupa, hindi para burahin, kundi para alalahanin. Sa koro, inawit ko ang kasalukuyan. Sa lungsod na maingay, pinili kong marinig ang boses ko, hindi para takpan ka, kundi para piliin kung paano kita dadalhin. Sa huling bahagi, tahimik akong bumaba sa mababang nota. At kung may bagong himig na tatawid sa pagitan, hindi ko ito aariin bilang kapalit, kundi bilang patunay na kaya kong magmahal ng hindi nagtataksil sa sarili. Pagkatapos, walang sumigaw. Taimtim na palakpak ang sumunod, marahan buo parang dasal. Nasa likod si Ana, nakatingin, may luha, ngunit nakangiti. Tumango kami sa isa't isa. Sa mata niya, wala na ang takot na mahila, wala na ring pagkibit ng lihim, boses na lang, at ako sa kauna-unahang beses, hindi ko na hinintay ang susunod na kanta para makaramdam ng payapa. Paglabas ko ng bar, gabi, malinis, may mga bituan na hindi karaniwang lumalabas sa Maynila. Naglakad ako mag-isa. Walang mabigat sa hakbang ko kahit dala ko pa rin ang gitara. Sa bawat poste ng ilaw na madaanan ko, sumisindi ang maliit na pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi palaging pag-iisa ng dalawa, kundi pagbuo ng bawat isa, na may mga kantang kailangang tapusin at may mga kantang kailangang ipaubaya sa hangin sapagkat doon lamang sila tunay na nagiging musika. Kinabukasan, tanghali, nag-empake si Ana. Ilang libro, kwaderno, piraso ng mikropnona at scarf na lagi niyang suot. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang pendant na bituin na minsang ipinasa sa kanya ni Mara. "Sa'yo ito, hindi bilang tanikala, kundi bilang paalala," sabi niya. "Kung sakaling dumating ang araw na sabay tayong kakanta ulit, isuot mo. Kung hindi man, isuot mo pa rin. Hindi dahil sa akin, kundi dahil kay John na marunong nang kumanta para sa sarili."
Salamat, sagot ko. At kung sakaling humina ang boses mo, tandaan mong hindi palaging malakas ang mahalaga. Minsan, sapat na ang malinaw. Nagyakap kami. Hindi pangako, hindi paalam, kundi pag-amin na pareho naming pinili ang landas na walang buladas. Umalis siya at sinundan ko ng tanaw hanggang lumiko sa kanto. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang mga mata at pinakinggan ang ingay ng lungsod. Tila biglang nagkaroon ng tono, hindi dahil mas tahimik, kundi dahil mas handa na akong makinig. Hapon. Binuksan ko ang bintana ng silid, pinapasok ang araw. Kinuha ko ang lumang tape ni Mara at inilagay sa tabi ng gitara. Hindi ko na ito pinatugtog. Sapat na ang nasa isip kong bersyon ng boses niya, mahina ngunit tiyak. Sa mesa, sinimulan kong isulat ang mga susunod na awit. Hindi para sa bar, hindi para sa merkado, kundi para sa mga kwentong hindi ako naglalakas loob ilagay noon sa nota. Gabi ulit, umupo ako sa hagdan ng apartment, hawak ang gitara. May dumaan na batang nagbibisikleta. May mag-ama na bumili ng yelo, may pusa na umakyat at umupo sa tabi ko na parang tagapakinig. Tumingala ako sa langit. Mara, bulong ko, salamat sa unang awit. At saka ako ngumiti, bahagya at inilapat ang daliri sa unang kwerdas. Sa unang himas, ramdam kong nagsimula na ang panibagong kabanata, hindi kasing ingay ng dati, ngunit mas matatag ang tunog. Sa pagitan ng bawat nota, may espasyong sapat para huminga. At sa huling pagpitik, bago ko isara ang pinto, narinig ko ang sarili kong boses. Buo, malinaw, at handang tumugtog hindi dahil may kailangang tumakas, kundi dahil may nais nang sabihin. Ang huling awit ng gitara ay hindi na pamamaalam sa pag-ibig, kundi paanyaya sa katapatan. At kung sakaling muling may hahandang umupo sa tabi ko, sa liwanag ng araw o sa lamig ng gabi, alam kong hindi ko na uumpisahan ang kanta sa gitna. Uumpisahan ko ito sa una at tatapusin sa dulo, sa oras, sa paraan at sa buhay na pinili kong buuin.